Panlabas, Secretary Maria Teresa P. Lazaro. Mga kababayan, ikinararangal ko pong ipakilala ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating... Uy, magsibutan. Patatagalin ko yung speech ko para hindi napilitan magpakain sa ambassador. Maraming salamat sa ating Secretary of Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro. Ipapakilala ko po sa inyo lahat ng mga iba't ibang kasama namin na mga kalihim ng iba't ibang departamento po ng ating pamahalaan. Andito po ang ating Sobra naman yung introduction mo, Chris. Ba't kami? Wala kaming ganyan nung introduce kami. Trade and Industry Secretary, Secretary Maria Cristina Roque. Ang namumuno ng Department of Migrant Workers. Ito po ay ito yung pinakabagong departamento po ng pamahalaan. Ito po ay binuo para sa ating lahat, para sa ating mga OFW. Andito po, Secretary Hans Leo Kakdak ng Migrant Workers Department. Dahil po, andito po tayo, APEC, ang sadya po namin dito sa Korea. At kailangan po natin dahil naghahanap po tayo ng mga papasok sa Pilipinas, tutulong sa ekonomiya natin, mag-invest, magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Kaya't kasama po natin ang ating Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Andito rin po ang ating Press Secretary, Acting Secretary Dave Gomez. Nagugulat lang po ako kasi itong susunod na ipapakilala ko sa inyo. Ngayon ko lang nakita yung buo niyang pangalan. Ito yung OWA Administrator. Yan, nag-aalaga rin sa ating mga migrant workers. OWA Administrator Patricia Yvonne Kauna. Alam namin PY. Philippine Ambassador to the Republic of Korea, Bernadette Therese Fernandez. At hindi makumpleto ang ating pagpapakilala kung hindi po natin batiin ang ating First Lady Luis Araneta Marcos. Lahat po ng iba't ibang aking mga kasamahan na nagseserbisyo sa pamahalaan ng Pilipinas. At ang pinakamahalaga na bisita natin dito, ang ating mga minamahal na kababayan dito sa Korea. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kinalulugod ko pong makasama kayong lahat dito sa Busan ngayong gabi. Alam ko po na marami sa inyo ay galing pa sa iba't ibang parte ng Korea. Kasama ang inyong mga pamilya, mga bata, kapatid, mga magulang. Mayroon pa sa inyo naglakbay ng kalahating araw gamit ang shuttle bus mula sa Seoul. Ganun ba? Mukha naman di kayo masyadong napagod at masigla pa kayo. Meron pa raw nag-drive. Meron pa raw nag-drive galing sa Daejeon at Ulsan. At iba pa naman, lumipad na galing sa Jeju Island. Ay, nakabisi. Sa pagkakaalam ko, maraming sumakay ng train to Busan. Kaya una sa lahat, maraming salamat sa oras at sa pagmamahal ninyo sa ating inang bayan. Dahil kahit naman malayo kayo, ramdam namin sa Pilipinas ang inyong suporta, ang inyong malasakit. Nandito ako ngayon sa Republic of Korea, dahil nga sa APEC Economic Leaders Meeting. Mapakahalaga po itong meeting na ito dahil hindi lamang ito para sa Pilipinas, kundi para sa buong Southeast Asia at ngayon yung ating itinatawag na Indo-Pacific region.
Dito nagkakaisa mga bansa sa rehiyon para pag-usapan kung paano natin mapapalakas ang ating mga ekonomiya. Mas mapapabilis ang palitan ng produkto at serbisyo at masisiguro na ang bawat mamayan, lalo na ang ordinaryong Pilipino na may maliliit na negosyo, ay sila ay kasama sa ating pag-uunlad. Para sa Pilipinas, malaking tulong ang APEC. Pinag-usapan sa APEC kung paano mapadali ang pagpapasok sa negosyo. Mas maraming negosyo, mas maraming trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. Mahalaga din ang APEC sa Education and Skills Exchange. Dahil sa mga partnership sa ilalim ng APEC, mas maraming kabataan ay may access ngayon sa training at sa scholarship opportunity, lalo sa digital skills, science at technology. Alam niyo po, dahil sa bilis ng takbo ng progreso ng teknolohiya, lahat po ng ating mga manggagawa ay kailangan madalas mag-training dahil 6 na buwan, nagbago na yung teknolohiya. Wala pang 1 taon, nagbago na nun, kailangan mag-aral ulit. Kaya ito po ay malaking pagkakataon para sa ating mga Pilipinong manggagawa na mabigyan ng magandang training na bagay doon sa mga hinahanap na skill set ng ating mga employer. Kaya napakahalaga po para sa atin yan. Dahil ang lagi kong namang sinasabi, kami pagka pinag-usapan namin ng ekonomiya, basta para sa amin, ang pinakamalaking asset talaga ng Pilipinas ay ang ating mga manggagawa. The Filipino worker is as good a worker as you will find anywhere in the world. Kaya kailangan ihanda natin ang ating mga kabataan sa kinabukasan para hindi na nila kailangan mangibang bansa kung ayaw na nila. Ang sinasabi po natin, pagka naayos po natin at mapagandahin natin ng mabuti ang Pilipinas, traveling abroad, working abroad will be a choice. Dahil gusto nyo, may magandang pwesto kayong nakita, pero hindi ibig sabihin, wala kayong mahanap na trabaho sa atin. Kaya diyan po ang aming hangarin, yan ang layunin po namin. Kaya diyan, para patungo diyan sa ganyan sitwasyon tayo ay nagtatrabaho para pagandahin ang Pilipinas. Subalit, mga kababayan ko, hindi lamang trabaho o ekonomiya ang mahalaga. Kaya gusto kong makita at makausap kayo dito sa Korea dahil gusto kong iparating ang pasasalamat ng buong bansa natin sa inyong sakripisyo, sa disiplina ninyo, sa trabaho na ginagawa ninyo, at sa kabutihan na inyong ipinapakita sa mga Koreano. My fellow Filipinos, I want to assure you, hindi kayo namin nakakalimutan. We work very hard to make sure that government services reach you all the way here in Korea or wherever you are. Tuloy-tuloy ang ating mga programa para sa OFW. Para kayo ay protektado at may suporta at may pagkakataon makabalik at magtagumpay din sa sarili nating bayan. At dahil sa inyong tulong sa ating bansa, akin pong ikinagagalak na ipaabot sa inyo na sa mga susunod na buwan, sisimulan na ng Department of Foreign Affairs ang karampatang mga preparasyon para sa pagbubukas ng ating konsulado dito sa Busan. Sa madaling sabi, sa susunod na taon ay may magbubukas na Philippine Consulate General dito. At dahil dito, magiging 2 na po ang opisina ng Pilipinas dito sa Korea. Yung embahada natin sa Seoul at ngayon, yung bubuksan natin konsulado dito sa Busan. Ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang serbisyo ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Busan at sa mga karatig na lugar tulad ng Ulsan at Gimhae. Gimhae. Hindi pa namin nakikita sa Batak yung ganun, kaya hindi ko alam ang pronunciation.
Soon, you will no longer need to travel all the way to Seoul to renew your passports, to submit civil registry documents, and to legalize your documents for use in the Philippines. Isa pang magandang balita, ang pagbubukas ng SSS office natin dito sa Philippine Embassy sa Seoul. Mapapadali na po ang pag-aasikaso ng mga benepisyo at serbisyo mula sa SSS tulad ng membership, contributions, mga claim na hindi na kailangan umuwi pa sa Pilipinas. In the coming days, while participating in the APEC Economic Leaders Meeting in Gwangju, I will push for initiatives that directly impact the daily lives of our people. Support micro, small, and medium enterprises, yung ating tinatawag na MSMEs. Dahil po, halos sa 99% po ng negosyo, lalo na sa Pilipinas, ay MSME. Kaya't kailangan po nating alagaan ang mga nagpapatayo ng maliliit na negosyo. At para naman sila ay mapalago, hindi naman sila naiiwanan sa mga oportunidad na nandyan, basta't maipalaman natin sa kanila. We will include digital trade opportunities, food and energy security, create sustainable jobs for our workers both at home and abroad. Hindi ito, these are not abstract goals na mga naintindihan lamang ng mga ekonomista, mga profesor. Ito ay mga praktikal na ating maaring gawin upang pagandahin ang ating ekonomiya, to make it more inclusive and to make it more resilient. Alam niyo po, isa sa pinakamalaking issue sa panahon ngayon, lalo na sa Pilipinas, ay yung climate change. At marami talaga, kasi sigurado ako na babalitaan ninyo, ay dinadaan, na madalas tayong daanan ngayon na malalakas na bagyo, ay nalindol pa tayo nung nakarang ilang linggo. Kaya ito po ay kailangan natin makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Dahil po, kahit anong gagawin ng Pilipinas, kung nag-iisa lang ang Pilipinas, hindi po gaganda ang sitwasyon. Kailangan po magsama-sama lahat. It is the first, I always describe climate change as the first truly global problem. And the reason I call it that is every single citizen of the world is affected by climate change. And furthermore, the only solution to climate change is for every single citizen of the world also to contribute. So I will be meeting with business leaders and partner governments to promote greater investment in Philippine industries such as technology, agriculture, renewable energy. Every collaboration we make create means more livelihood, more learning, more hope for Filipino families. So our participation in APEC 2025 shows that the Philippines is an active and responsible partner in building a new, more innovative, fairer, and interconnected Asia-Pacific region. We all stand ready to work with our neighbors to ensure that progress is shared. No Filipino will be left behind. Mga kababayan, kayo ang inspirasyon ng bawat Pilipino. Dahil sa sipag ninyo, sa tapang ninyo, sa pagmamahal ninyo sa pamilya at sa ating bayan, wala na po kayong katulad. Kaya mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutan, patuloy nating itaas ang bandera ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang bawat Pilipino dito sa Republic of Korea. May God bless all Filipinos and their family members in Korea. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang gabi po sa inyo lahat. Muli, ang Pangulo ng